Tunay na Diyos, na wala na kaming hahanapin pa at wala nang ibang nanaisip ko kundi ang manatili sa iyong presensya, Panginoon. Diyos, umagang ito,
Tuloy ka namin dinadakila. Tuloy, O Diyos, pinagpupurihan ang iyong makapangyarihang pangalan. And Lord, walang ibang nakakasaliksik sa aming mga puso kundi tanging ikaw lamang. And right now, Lord, we surrender everything to you. Ano mang laman ng aming mga isipan, ano mang laman ng aming mga puso, patuloy na aming isunusuko sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, nais namin maranasan ang iyong pagkilos. Nais namin, Panginoon, na maranasan ang iyong banal na presensya sa lugar na ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Have your way in this place, God. Kapatid, patuloy ka magpuri sa Panginoon. Patuloy mo i-desire na maranasan ng Diyos, na maranasan ang kanyang pagkilos, maranasan ang kanyang Espiritu Santo sa lugar na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Lord. We worship you. We exalt your holy name, God. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Continue to worship Him. Lift up your worship. Lift up your praises. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender.
We live, O God, sa iyong presensya, sa iyong pagkilos, walang imposible, O Diyos. All the saints, all the angels who bow before your throne, hallelujah, Jesus. You're worthy of all the praises. You are worthy, Lord, of all the glory. O Diyos, dapat ang lahat ng bagay, Panginoon. Kaya naman, pagkunin ang mamuri sa ating Panginoon. Give Him your best praise. Give Him your best worship sa bagay ito. Yes, Lord. Yes, Jesus. With all these things and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, You worthy of it all. Oh, we sing, You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Yes, Lord, you deserve the glory. You deserve all the praises. You deserve everything, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, God. We need to worship your holy name in this place. Yes, God. Sira, day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night
bawat isa sa atin na mga mananampalataya ay may mga pagkakataon sa buhay na parang tingin natin sa ating sarili, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Dahilan bawat isa sa atin ay may mga kanya-kanyang kwento sa buhay na kung titignan natin yung qualification ng Diyos, ang Diyos po ay banal. Walang sino man ang maaaring makalapit sa kanyang kabanalan, maging si Moses. Sinabihan ng Panginoon na hindi ka maaaring lumapit bagamat nandun siya sa burning bush. Nung makalapit man siya, ilubad niya kanyang sandalyas sapagkat ang lugar na yun ay banal at nandoon ang presensya ng Diyos. Maraming mga pagkakataon na maging inihayag ng Diyos ang kanyang kabanalan na ito yung pangunahing pamantayan ng Diyos sa lahat na pagkakataon sa anumang bagay. Hindi maaaring ibaba ng Diyos ang kanyang kabanalan. Ngunit, ganun pa man, sa kabila na lahat tayo ay nagkasala, likas na makasalanan, nananalaytay ang pagiging makasalanan, ayaw pa rin nating sabihin na ako ay pinaging banal ng Diyos. Dahilan sa pamamagitan lamang ng handog ng Panginoong Jesucristo. So, bawat isa sa atin ay maaaring makapaglingkod sa Diyos. Bawat isa sa atin ay maaaring makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Bawat isa sa atin, Kristiyanong pamilya man yung background or non-Christian yung background natin, may mga kanya-kanyang kwento tayo na kung babalikan natin, iisipin, ayaw na nating makita yung ating kalagayan o ang ating buhay sa ganong sitwasyon o ganong kalagayan. Parang napakasalimuot, napakadilim na kalagayan ng buhay na kung titingnan po natin, parang hindi ako qualified na maglingkod sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat na lumapit, na sumamba sa Kanya. So, kung titingnan natin yung holiness ng Diyos. Ngayon, mayroon pong kwento sa Biblia na mapansin natin ang kanyang buong buhay parang wala yung favor ng Diyos. At nung nakaraang linggo, ito po ay naging bahagi ng ating pong illustration. Sabi ko sa inyo, basahin ninyo ang kwento ng kanyang buhay. So pag-usapan po natin yung lesson from the life of Joseph. Kung paano ang Diyos gumawa at maunawaan din natin ang kalagayan na bagamat parang unfavorable ang kalagayan o ang pinagdaanan ni Joseph, yung kanyang sitwasyon, subalit nandoon palagi ang pagkilos ng Diyos, ang kanyang ginagawa. So, pag-uusapan natin ngayong umaga, yung godly response when situation seems unfavorable. Maaaring meron sa atin ang nakakaranas na yung kalagayan mo sa buhay parang puro na lang hindi pumapabor sa iyo yung pinasok mong career sa buhay, hindi pumapabor sa iyo. No? Yung trabaho na meron ka ngayon parang hindi paborable sa iyo. Yung kalagayan mo ngayon, hindi paborable. Yung panahon, hindi paborable. Hindi sang-ayon sa iyo. Napakaraming mga bagay na kung titignan parang maaaring yung kalagayan na hindi ka makagawa, hindi ka makakilos at para bang nandoon ka sa paghihinagpis na bubuhay dahil sa ganong kalagayan.
Unawain natin ang katotohanan ito ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Mayroong kanya-kanyang kwento. At ito yung katotohanan. May mga kwentong maaaring lihim, may mga kwentong maaaring hayag. Mga kwentong kahiya-hiya na ayaw na nating banggitin pa. Naranasan natin minsan ang tayo ay managana. Naranasan din natin minsan ang maghikahos sa buhay. Maaaring meron ilan sa atin na nagmula sa isang mayaman at kilalang pamilya sa lipunan. At dumating ang panahon na biglang naglaho ang yaman at katanyagan. Dating maraming taong nakapaligid sa iyo, tapos biglang naglaho ang lahat. Yung parang palagi kang tinitingala, tapos nung mawala yung lahat-lahat sa buhay mo, biglang wala na din sila. Ang totoo, ito yung isa sa maaaring pinakamasakit na pagdaanan o ipagdamdam ng kalooban ng isang tao na nakaranas ng gayong kalagayan. Masakit sa kalooban na malagay sa ganong sitwasyon sa buhay habang inaalala mo yung mga nakaraan na kayamanan, katanyagan at karangyaan. Para bang isang panaginip na lang na nagdaan na dati kami mayaman, dati kami sikat, dati puro na lang dati. Namubuhay ka sa nakaraan at sa kasalukuyan hindi mo alam kung paanong harapin ang bukas. So maaaring merong mga ganong sitwasyon at maaaring meron tayong mga kapatiran na ganong kalagayan. Subalit bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang kwento. May mga magulang na halos tuwang-tuwa na akala niya yung kanyang mga anak intak habang panahon kasama niya. Dumating ang panahon, isa-isang nawawala at natira silang mag-asawa. Habang inaalala niya yung mga panahon na nasa loob sila ng table na sama-samang kumakain, pinapangaralan yung mga anak bago kumain. Biglang ganun, naglaho yung lahat. At naging kwento na lamang, naging bahagi ng kwento. Habang inaalala mo na namumulila ka sa mga panahon na yaon. Kung hindi mo lubos na alam ang halaga at layunin ng buhay, patuloy kang maghihinagpis at magrereklamo at maninisi ng iba dahilan sa mga nakaraan mo sa buhay. Kung hindi mo alam yung purpose, hindi mo alam yung layunin, bakit ka nabubuhay ngayon? Maaaring sisihin mo kasi itong tao, hindi sana ako nagkaganito kung ang aking mga magulang ginawa nila ito para sa akin. Hindi sana nangyari ito kung yung asawa ko tumino. Hindi sana nangyari ang mga bagay-bagay na ito kung natapos ko ang edukasyon na ito. Sana nagiging masalimuot ang buhay, puro paghihinagpis. Bakit maaaring hindi niya alam yung layunin ng buhay? Para sa kanya, ang pinakamahalaga yung kung anong magkaroon siya ng mga bagay sa liigtig na ito. Bilang mga mananampalatayang Kristiyano, ang halaga ng buhay mo ay hindi nasusukat ng kayamanan mo. Alam natin ang katotohanan ito. Ang halaga mo hindi nasusukat ng edukasyon mo. No? Tapos ka ng lahat ng degree. Subalit kung wala ka kay Kristo, walang kwenta ang mabuhay. Pilit kang magsusumikap na abutin ang mga bagay-bagay sa ikauunlad mo, ikasisikat mo. Subalit kung malayo ka kay Kristo, lahat ng ito, iiwanan mo. Lahat ng title, ikinabit na sa pangalan mo. Ngayon, yung mga nakapasa sa left. Dati, hindi ko na makita ng kanilang pangalan, sa kanilang pangalan, may nakalagay na LPT. Tama? Licensed Professional Teacher. No? So, mayroong ilan nakakabit sa huling, sa kanilang apelyido, yung PhD, DDD, MD, LLB. Ikinabit ng lahat-lahat, or doon sa certificate, mapapansin mo yung mga ganon.
Pero ano ang kwenta ng lahat ng ito? Hindi ko kayo dinidiscourage na, kumbaga, hindi ko sinasabing ihinto nyo na ang mga bagay-bagay na ito. Kasi maging kaming mga pastor ay nagsusumikap alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon na makapagpatuloy ng edukasyon, magkaroon ng masteral degree, magkaroon ng doctorate degree. Pero ni minsan sa akin, hindi ko maaaring ipagmalaki ang anumang maaaring maabot ko. Kung mayroong pinakamahalaga sa lahat, yung Kristo na meron ka. Hindi baling wala ka sa iba meron silang ganitong bagay, kumpleto sila, pero ikaw parang sa tingin nila kulang. Kung sa tingin nila kulang, kapag katapos tingin mo sa sarili mo kulang ka, talagang kulang ka. Pero kung makikita mo ang kapunuan mo, hindi yung pamantayan nila, kundi si Kristo ang kapunuan mo, palagi kang mayroong kasapatan sa buhay. Mahalagang maunawaan na ito ng bawat mananampalataya na hindi tayo mapagod sa kahahabol ng mga bagay-bagay sa daigdig na ito. Hindi tayo nagpapakamatay para mabuhay. Ang ibig sabihin nun, nagpapakamatay sa paghahanap buhay para mabuhay. Natapos mo nga yung edukasyon mo, subalit halos nasa 20, magti-30 ka pa lang, ano? Pero halos banat na yung mukha mo sa kagagawa ng mga defense paper, kagagawa ng thesis, dahil ang pinasok mo ng lahat-lahat. So, mahalagang maunawaan natin, ang halaga ng buhay mo ay wala sa edukasyon mo, wala sa kayamanan mo, at wala sa pamantayan ng daigdig na ito. Tanging na kay Jesucristo. Patuloy ka lamang na maghihinagpis, magrereklamo, manindisi ng iba, kahit nakaraan na, kahit natapos na, kung hindi mo matutuklasan ang layunin ng buhay. Unawain natin bilang mananampalatayang Kristiyano, alam mo na ang value mo ay hindi ang kayamanan o kasikatan, kundi ito ay nasa cross. Noong mamatay si Kristo dahil sa kasalanan ko at kasalanan mo, upang matubos ka laban sa parusa ng kamatayan sa impyerno. Totoong lumilipas ang lahat ng bagay sa daigdig. Lahat ay nagbabago. Noon, kilalang-kilala ka. Ngayon, kapag ka nasasalubong ka, parang iniitsapwera ka. Kumukupas ang kagandahan. Dati, ikaw yung kinilalang Miss Universe. No? Ngayon, Miss na lang sa tabi-tabi. Kumukupas ang yaman at kasikatan. Kagabi o kahapon, yung isang ulat na lumabas na naman po si John Regala, no? Pabigla-bigla, no? Pasulpot-sulpot. Isang kilalang aktor na madalas kontrabida. Meron pong paghihinagpis ng kanyang sabi, kinalimutan daw siya ng kanyang mga kasama dati sa showbiz. At ngayon nangangailangan siya ng medication. Unawain ho natin na minsan ang tulong, minsanan lang dumating. Kasi yung taong tumutulong, mayroon ding pangangailangan sa buhay. Hindi natin maaaring iasa yung kung anong pangangailangan natin sa kanila. No? Kaya ang Diyos ay mayroon ding provision sa atin at maaaring kasangkapan sila. Pero yung pag-asa mo, hindi doon sa mga tao mismong tumutulong kasi darating ang panahon, lilipas din po ang lahat. Kung ang pag-asa mo ay nandoon talagang mag-iisip ka, dati ako tumutulong sa kanila, ngayon asa na sila. So, sabi niya, wala na. Wala nang tumutulong sa kanya kung kailan nasa ospital siya, kailangan niya ng medication. Ang tulong sa kanya ay pansamantala at hindi ho ito forever. Kapag katotoong tinanggap mo ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at tinanggap mo ang buhay na kanyang kaloob, magiging grateful ka sa bawat araw. At ito naman talaga ay pinag-uutos ng salita ng Diyos sa atin. No? May pagpasalamat natin ang lahat ng bagay na meron ho tayo.
sa buhay. Maging ito man ay kasaganaan, panahon ng kasaganaan, mas madaling magpasalamat. Panahon ng karamdaman, maaaring magreklamo ka. Sa unang pagkakataon, sabihin mo pa, Lord, may purpose na siguro kung bakit ganito, pero Lord, pagalingin mo ako. Pero habang tumatagal, inabot ka ng 1 taon, maaaring matuto ka magreklamo. May mga pagkakataon na nasa ospital, nakakausap ako. At sa panahon ng kailang sakit, ang kailang sabi, Pastor, okay naman ho sa akin, kunin ako ng Panginoon kasi hindi ko na kaya ang sakit. Sabi ko, kalooban ni Lord ang maganap. Antay-antayin mo. Mag-pray tayo sa Panginoon kung talagang iyan ang nararamdaman mo. At ang kagalingan, maaaring maghimala ang Diyos. O kung hindi man siya maghimala, meron siyang itinuturo. Subalit sabi ko, ang Diyos ay mapagbiyaya sa iyo. Sapagkat sa ganyang kaparaanan, muli kanyang inabot. Muli mo siyang kinilala bilang tagapagligtas ng iyong buhay. So sa lahat ng pagkakataon, tayo ho'y maging mapagpasalamat sa anumang pinagdadaanan natin. Sabi po ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Philippians 4, verse 11 to 13. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan. Take note po yung word na masiyahan. No? Ano man ang kalagayan niya, sabi niya, natutunan ko ng masiyahan sa aking masiyahan anuman ang aking kalagayan. So ngayon, in-expound pang lalo ni Apostle Paul na sabi niya, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang isang mananampalataya na dumaranas ng mga kahirapan sa buhay ay nagiging mapagpasalamat pa rin sa Diyos sa gitna ng kahirapan. Ano man ang pagdaanan ng isang mananampalataya, mayroong palaging pagpapasalamat sa Diyos. Mayroong kasaganaan, nagpapasalamat sa Panginoon. Mayroong kay kahusan, nagpapasalamat sa Diyos. Maayos ang kalagayan ng kalusugan, magpasalamat sa Diyos. Mga panahon na mayroong karamdaman, magpasalamat sa Diyos. Mayroong pagkain, magpasalamat sa Diyos. Walang makain, magpasalamat sa Diyos. Kung wala ka kay Kristo, maaaring itanong mo, ipagpapasalamat mo ba sa Diyos na wala ka ng makain? Meron tayo isang awitin, na sabi ng awit ito, Christ is the answer to all my longing. Savior, baptizer, the great physician. Napakagandang awitin, napaka-gospel, and napaka-Pentecostal. Si Hesus Kristo ang kasapatan at ito ho'y naging karanasan ng mga pastor noong araw, noong panahon, nagpa-pioneer si Pastor Perpetuito Tatel sa Sorsogon. Habang siya nagpa-pioneer, ang iglesia ho ay maliit pa lamang at ang mga miyembro ay wala pang gaanong income para mai-contribute sa church. Isang araw, papasok sa paaralan ng kanyang mga anak pero hindi makapasok sapagkat wala pa hong pagkain. Siya naman ay mayroong sideline pero hindi ho gaanong makalabas sa kadahilanan na hindi maganda ang panahon. Sabi niya sa kanyang mga anak, dito kayo, manalangin tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo. Umawit sila ng isang awitin na Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba kung alam nyo yung awitin iyan? Madalas na inaawit iyan sa Catholic Church, man shall not live by bread alone. So, pagkatapos sabay-sabay silang nanalangin sa table na yon, walang pagkain, tubig lang. Habang nananalangin sila, biglang tumahol yung aso nila na mayroon pong dala-dalang malaking isda. No?
yung isdahong ito, napaka-fresh na fresh sapagkat medyo gumagalaw pa ho. Inalam nila sa mga kapitbahay, ng mga malalayo yung kapitbahay po nila. No? So, inalam nila, paano makakarating yung aso nyo? Baka sabihin sa tabing dagat, malapit sila sa dagat eh. So, wala akong nag-claim ng isda. Noong araw na yun, biglang napaluha si Pastor Tatel. At napatunayan niya na ang Diyos nga po ay patuloy na naghihimala. Wala nang tanong-tanong, iniluto ko nila yun. Maraming patutuo kung paano ang Diyos kumilos sa mga panahon ng kawalan. Na natutong magpasalamat ang mga mananampalataya. Kung mayroon na mga panahon na walang katugunan doon sa panalangin mo sa panahon ng kahirapan, pasalamat pa rin sa Panginoon. Bakit po? Ang verse 13 na madalas na nang-misquote ng mga athlete, ipinapatato ng boksingero, ang verse 13, para sa panahon ng boxing, alam nila yung verse na ang lahat ng ito ay magagawa kung suntokin ang aking kalaban. Ipinalalagay sa swelas ng sapatos ang Philippians chapter 4:13 para pag lumundag mas mataas. Ang talatang ito ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyong mananampalataya, nagpapatuloy kahit na mayroong kahirapan. Na kaya mong harapin ang mga pagsubok, kaya mong harapin ang mga kahirapan sapagkat ang tulong ng Panginoon ay sapat. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Sa mga pagkakataon na dumaranas ng kahirapan sa buhay at hindi mo alam kung anong gagawin, maaari mong tanggapin ang katotohanan ito na ang lahat ng ito ay magagawa ko. Magtatagumpay ako. Dahilan ang lakas na kaloob ng Panginoon sa akin ay sapat. Upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok, mapagtagumpayan ang kahirapan, mapagtagumpayan ang mga temptation, mapagtagumpayan ang anumang ginagawa ng kaaway. Mahalagang maunawaan natin ang katotohanan ito sa buhay natin bilang mananampalataya. Kasi kung hindi ka aasa sa tulong at lakas ni Kristo, patuloy kang maghihinagpis. Patuloy kang magrereklamo. Pakisabi nga po sa katabi, ang buhay na na kay Kristo ay lagi may kasapatan. Kaya dumanas man tayo ng gayong kalagayan, alam natin palaging merong malinaw na tugon ang Diyos. Merong palaging malinaw na katugunan ang Diyos. Dumanas man tayo ng ganoong kahirapan sa buhay. Hindi ko alam kung maaaring sa mga panahon ngayon, meron tayong mga pagrereklamo, meron tayong mga paghihinagpis, meron tayong mga regrets sa nakaraan sa buhay ko natin. Hindi ko alam kung ano yung baon natin ngayong umaga. No? Ano yung baggage natin sa ating puso? Subalit ang Diyos ay mayroong tugon sa iyo, ano't anuman ang sitwasyon mo ngayon. Ito unawain mo natin sa pamamagitan ni Joseph. Unang-una, when situation seems unfavorable, you must remain you must stay in God's presence. No? Mga panahon na mahirap ang buhay, mahirap ang kalagayan, ano ang maaaring tugon ng isang mananampalataya? Ang manatili sa presence ni Lord. Pag sinabi ko natin unfavorable, kung ang panahon ay hindi maganda, nagkakaroon po ng halimbawa, itong mga nakaraang araw kong ito. Pauwi na ako ng Tabaco, ang ganda ng panahon sa Daraga, mainit ang panahon, at sabi ko, salamat sa suspension ng klase. Pagdating ko ng Legazpi, sobrang lakas ng ulan. Natrap ho ako sa SM.
So kinakailangan ko mag-antay. Halos hindi ko makatawid-tawid at wala akong dalang payong. So kinakailangan ko mag-antay, kinakailangan ko mag-stay doon sa loob para mas komportable ako. Sapagkat kung lalabas ho ako, tiyak na mababasa, tiyak kong hindi ko alam kung baka abutin naman ako ng sakit ng ulo o sipon kung hindi ako mag-stay doon. So kinakailangan ko mag-stay sapagkat mas komportable, mas secure kung nandoon ako. Pansinin po natin ito sa buhay ni Joseph, dito po sa Genesis 39. So hindi na po natin binasa ang buong itong buong passage natin sapagkat masyadong mahaba po siya. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin ay ang kwento ni Jose. 39 verse 2, sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, suma sa kanya si Yahweh. Anumang kanyang gawin, nagtatagumpay. Okay? Ano yung kalagayan ni Joseph? Kung binasa ho natin nitong nakaraang linggo, si Joseph po ay ibinenta na bilang alipin kay Potiphar, isa ho sa mga tauhan ni Pero. So, pagka sinabi mong alipin, lalong-lalo na sa Old Testament, ang kalagayan mo, oras na ibinenta ka bilang isang alipin, nangangahulugang wala ka ng kalayaan sa sarili mo. Meaning ho, yun na yung hangganan ng buhay mo. Pag ibinenta ka doon, pagmamay-ari, kasangkapan ka nila, bahagi ka ng kanilang property, at wala kang karapatan, wala kang human rights nung araw. Bahagi ka ng property nila. Nangangahulugan parang kung titignan ho natin at magtatanong si Jose, parang ito na yung hangganan ko. Dito na ako at dito na ako mamamatay at mamamatay ako bilang alipin. Parang wala nang pag-asang nag-aantay ang maging alipin nung araw. Ngayon po, mayroon tayong mga agency ng government na nagbabantay ho dito. At the same time, may higpit na pinagbabawal o kung maaari maging katulong ka hanggang doon ka lang sa kung anong pwede mong gawin. O dapat mong gawin ayon sa kontrata. Pero sa panahon nila, lahat ng gawain na ibibigay sa'yo dapat mong sundin sapagkat ikaw, kumbaga parang gamit ka dyan, sa loob ng kung walang pakialam ang nagmamay-ari, halimbawa, mayroon kang electric fan. Kung ang nagmamay-ari ng electric fan, parang walang pakialam kung kailan dapat huminto yung kanyang electric fan, parang kung gusto niyang magdamaga na paikutin ang paikutin, hanggang sa mag-overheat yung electric fan, maaari mangyari yung ganun. Sa ganitong kalagayan, ito yung sitwasyon ni Joseph na maglilingkod ho siya kay Potiphar at parang endless or yun na yung hangganan ng kanyang buhay. Doon na siya mamamatay. Hindi na siya maaalis doon. May mga sitwasyon sa buhay natin na parang ganun ang kalagayan kapag ka nakapasok ka sa isang sitwasyon. Na parang walang exit yung sitwasyon na yun. Parang ang daming entrance pero wala ka ng exit. Parang hindi mo alam kung paano maaayos pa yung mga sitwasyon. May mga pagkataon na ganun yung nagiging kalagayan ho natin. Subalit, tingnan ho natin. Okay? Nung panahon na yun, sa ganung kalagayan, imposible nang makaalis siya. Subalit, pansinin po natin, bagamat ganoon yung kalagayan ni Jose, alipin ho siya, pero nandoon yung pagkilos ng Diyos sa kanya. Hindi ho natin mababasa sa aklat ng Genesis na si Jose ay nagreklamo sa Diyos sa ganung kalagayan. Hindi ho maganda yung kanyang pagkawalay sa kanyang ama. Subalit makikita ho natin, sinasamahan siya ng Diyos. Si David po mayroong sinabi sa Book of Psalms, maiwan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa rin akong aasahan. Kalimutan ko lang yung talata, pero
yun ho ang saktong sinabi ng talatang yun. I think nasa 37, mga last verse yun. Maiwan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa rin akong aasahan. At ganoon yung naging kalagayan ni Joseph. Nandun yung pagsama ng Diyos sa kanya. Nandun yung favor ng Diyos sa kanya. Ano man ang kanyang ginagawa, ito'y pinagpapala ng Diyos. Nagiging produktibo ang anumang kanyang gawin sapagkat nandoon ang pagsama ng Diyos. Pinagpala ng Diyos ang sambahayan ni Potiphar dahil kay Joseph. Hindi dahilan sa sariling sikap ni Potiphar, kundi dahilan kay Joseph. Parang katulad po kay Abraham, nung panahon na si Abraham at saka si Lot ay magkasama. Pinangakuan ng Diyos si Abraham na pagpapalain siya, pagpapalain ng kanyang lupain, pagpapalain ng kanyang lahi. Nung time nakasama niya si Lot, ay kasama lang or nakikiangkas lang sa pagpapala na meron ho siya. Dumating ang araw, nag-away yung mga tauhan ni Lot and then ni Abraham. Sabi ni Abraham, okay, ganito gawin natin. Alam niyo ho, ang sino mang pinapatnubayan ng Diyos, kailanman hindi nagiging maramot o hindi ho nagiging greed. No? Ang sino mang pinapatnubayan ng Diyos, sapagkat alam niya na siya'y pinagpapala ng Diyos. Sabi ni Abraham, na ito gawin natin, para hindi na mag-away yung ating mga tauhan, mamili ka kung saan ang gusto mo. At yung hindi mo mapipili, doon naman ako. Ang ginawa ho ni Lot, pinili niya yung pinakamainam, yung green pasture, pinili niya yung mayroong magandang tubig. So, akala niya, nalamangan niya ang kanyang tiyuhin. Okay, so doon sila sa kabila. Medyo disyerto ng kaunti, mabato. Subalit, nandun ang pagpapala ng Diyos eh. Dumating yung araw, hindi na sila magkasama. Anong nangyari? Nilusob ng mga kalaban yung lugar na yon ni Lot at wala ho siya nagawa. Ang ginawa ni Abraham, ni-rescue si Lot. No? At saka huli-huli ang pagkakataon, yun na rin ang naging dahilan upang ang kanyang pamilya o ang kanyang ari-arian mawalang lahat-lahat. Dahilan yung bahagi na nandoon yung Sodoma at Gomora, kanya hong napili at wala doon ang pabor ng Diyos, kundi na kay Abraham. So kung unawain po natin sa ganitong sitwasyon o ganitong kalagayan, na natili yung presence ni Lord kay Joseph, no? Sumasa kanya. Hindi favorable sa kanya ang sitwasyon na siya ay maging alipin, na maaari siya magreklamo, ngunit naroon ang pagsama sa kanya ng Diyos. Sabi ng talata, sumasa kanya si Yahweh. At ang resulta, anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Maaaring sa tingin natin, pangit ang kanyang kalagayan, ngunit pansinin natin na yung favor ni Lord ay nasa kanya. Kaya't anuman ang kanyang ginagawa, ito'y palaging pinagtatagumpay ng Panginoon. Ang presence ni Lord ay tanging kapayapaan ng bawat mananampalataya. At sa gitna ng kahirapan, siya'y mayroong katiyakan at tagumpay. Maaring may karamdaman, maaring mayroong kang karamdaman, subalit manatili ka kay Kristo at sa presensya ng Panginoon dahil siya lamang ang tunay na pag-asa. Nasa panahon ng problema ngayon, manatili ka sa presence ni Lord. Hindi yung panahon ng problemado ka, aalis ka pa sa presence ng Panginoon. Ano mangyayari? Maaaring maging wasak ang buhay mo kapag ka umalis ka pa sa presence ng Panginoon. Hindi ka man maituturing na kilala sa lipunan o mayaman, ang mahalaga, kilala ka ng Diyos at nandun ang pagsama sa iyo ng Panginoon. Amen. Dahil nananatili ka sa kanyang presence na tunay na kayamanan ng bawat mananampalataya. Maaaring sa kasalukuyan, mayroon kang kinakaharap at mayroon kang desisyon na gusto mong gawin.
desisyon na taliwas sa kalooban ng Panginoon at niwala man lang ang pagsama ni Lord doon sa desisyon mong yun, kinakailangan mong pag-isipan sapagkat darating ang araw, maaari mo itong pagsisihan labis. Mga panahon ng kahirapan, ang tugon walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Nandun palagi ang kanyang favor. Nandun palagi ang pag-asa sa Panginoon. Pangalawa, when situation seems unfavorable, never allow yourself to compromise in sinful act. Never compromise yourself in sinful act. Maaari makapagbitaw ka ng salita dahil sa mga sitwasyon na pinagdadaanan mo. Maaari makagawa ka ng pagkakasala. Subalit sa ganitong sitwasyon, pansinin po natin ang verse 12. Walang ano-ano'y hinawakan siya ng babae at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balaban. Ang pinaka-response ni Joseph nung marinig niya ito ay ang tumakbo at hindi siya nag-antay na lumapit pa sa kanya. Ang puso ni Joseph, meron siyang tunay na pagkatakot sa Diyos. Meron siyang tunay na pag-honor sa Panginoon. Sa kanyang edad, halos nasa panahon siya ng kabataan, sa edad niyang yun, halos malapit sa kanyang tukso. Si Mrs. Potiphar, na walang takot sa Diyos, ang mismong nagyaya kay Joseph. Ngunit si Joseph ay merong paninindigan na gawin ang tama. Siya mismo yung lumayo. Siya mismo yung tumakbo, palayo sa temptation. Yung isang awit ko na maaaring ikondisyon yung isipan ng taong 80s or 90s. Sabi ng awit ito, O tukso, layuan mo ako. Yun ay imposible na ang tukso ang siyang lumayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang lumayo. Kung hindi ka lalayo, patuloy at patuloy na mas magiging malapit ang tuksong ito. Kung wala kang desisyon sa una pa lang, kapag ka na-discern mo na ito ay tukso at hindi ka naging aware sa tuksong yon, sa unang hakbang, tandaan po natin, mayroong proseso ang tukso. Maaaring unang-una ipapakita sa iyo, pangalawa ipapaisip sa iyo, at pangatlo ipagagawa sa iyo. Katulad ng isang kwento patungkol sa unggoy, usapang unggoy ho tayo. Minsan daw po, na mayroong lalaki na mayroong alagang unggoy at trinain niya ang unggoy na ito ng gusto. Tinuruan niya ang unggoy na ito na magkaroon ng disiplina. Dumating ang araw na sinubok niya kung talagang ang unggoy na ito ay kanyang nadisiplina at naturuan. Naglagay ho ng isang piling na saging sa ibabaw ng mesa yung amo. At kinausap yung unggoy, sabi sa unggoy, huwag mong kakainin to. No? Dapat pagbalik ko, nandiyan pa rin ang saging na iyan. Sabi ko, nagsalita yung unggoy bigla. So, nagkasundo sila at saka umalis na yung amo. So ngayon, yung unggoy naman, nandoon, wala siyang pakialam doon sa saging na yun. Okay? Wala siyang pakialam, iikot-ikot po siya doon, naglalaro sa loob ng kwartong yun. Maya-maya, sa kanyang paglalaro, nakita niya yung saging, napakaganda ang kulay. Pero sabi niya, hinog na yung saging, pero alam ko mapagkakatiwalaan at pinagkatiwalaan ako ng amo ko, hindi ko kakain ang saging. Hindi ako lalapit sa saging na iyan. Habang siya naglalaro doon sa loob, maya-maya pa, biglang nakita niya uli. At naisa-isip niya, sabi niya, hindi naman ata masama na amuyin ko, lapitan ko ang saging. So, pinuntahan niya at tinignan niyang maigi. Sabi niya, ang ganda ng saging. No? Hinog na hinog. Pero hindi ko ito kakainin
hindi ko ito hihipuin sapagkat sinabi ng aking amo na hindi ko ito kakainin. Umalis siya. Maya-maya, naglalaro sa kanyang isip yung napakagandang kulay ng saging. Sabi niya, hindi naman siguro masama kung amuyin ko at hipuin yung saging. Balik uli ho siya sa table at tinignan niya, hinipo niya, inamoy niya. Sabi niya, ang sarap talaga ng saging. Pero, hindi ko ito kakainin sapagkat ako'y mapagkakatiwalaan ng amo. Umalis ho siya doon, na baon-baon sa kanyang memorya na ang saging ay masarap, mabango, maganda sa kanyang paningin at hinog na hinog. Habang naglalaro siya, hindi siya makapokus sa kanyang ginagawa doon. Ang nasa isip niya, yung saging. No? Habang nagulundag siya doon sa loob ng kwartong yon, biglang napalundag siya sa mesa. Sabi niya, ano naman kung kakainin ko to? Total unggoy naman ako. Ang temptation, ganun po minsan kapag hindi mo, sa unang hakbang pa lamang, hindi mo ihininto. No? Hindi ka umalis. Sapagkat ang temptation, hindi ka naman lulubayan. Minsan, ikaw talaga yung hahabulin minsan ng temptation. Kung wala ka sa ilalim ng kontrol ng Santong Espiritu, maaaring darating ang araw, mahuhulog ka sa patibong ng kaaway. No? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi tayo ng buhay. Nilikha tayo ng Diyos na kanyang wamis. Kaya meron tayong kaisipan na gawin ang nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. At nandoon ang kanyang patnubay ng Espiritu Santo. So maunawaan ho natin na kay Joseph, umpisa pa lang siya ho ay nagdesisyon ng lumayo. Nagdesisyon ho siya tumakbo sa temptation. Hindi ho nangangahulugan na ginagawa ng daigdig, gagawin mo din ang ipagkakasala. Hindi ho nangangahulugan na ganoon yung kalagayan. No? Magiging ganoon yung kalagayan. Sa anumang sitwasyon. Sabihin natin, sa mga relationship, sa mga magkasintahan. Lalong na kapag ikaw ay mananampalataya, alam mo yung boundary na hindi ka lumampas sa mga boundary yun. Alam mo na yung mga signs na maaaring mahulog ka sa temptation, pero andoon ka. Hindi lamang po ito sa mga magkasintahan, maging sa mga marriage na higit na binabantayan ang mga sarili. Dahil mahalaga ang pag-aasawa sa harapan ng Diyos, sa harap ng Panginoon, ang marriage ay sumisimbolo kay Kristo at saka sa Iglesia. No? Ang marriage, mababasa mo natin sa Ephesians chapter 5. Bago yung verse 1 ng chapter 6, no? Mga last verse. So inihiling tulad ng Panginoon o ni Apostle Paul ang marriage sa relationship ni Kristo at ng Iglesia. So, alam po ninyo, ang temptation minsan, hindi mo magpapakilalang temptation. Minsan lilitaw siya bilang maamong kaibigan hanggang sa makuha niya ang iyong kalooban. Sa umpisa pa lamang, dapat mayroong wisdom. Mayroon ka ng wisdom. Hindi na nangahulugang hikahus ka, gagawin mo na ang makipagsapalaran ka sa loto. Na maaaring pagpalagay natin, maaaring kalooban ni Lord sapagkat ngayon ay mega jackpot. Asa ng tiwala mo? Hindi na nangahulugang siniraan ka, ganun din ang gagawin mo. Huwag mong i-compromise ang sarili mo sa mga panahong unfavorable ang sitwasyon. Huwag mong i-compromise ang sarili mo na makagawa ka ng kasalanan dahil lamang sa hindi favorable ang sitwasyon. Manatili yung fear of the Lord, yung righteousness and holiness. Umiwas sa mga red flags sa ikahuhulog sa pagkakasala. Manatili yung pagkatakot sa Panginoon. Ano man ang maging kalagayan, naninindigan ka sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Pangatlo,
When situation seems unfavorable, trust God that faith in adversity is a witness to others. Paano ho nangyayari ito? Sabi ho ng passage, his master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to succeed in his hand. Makita ho natin ang background kanina na nandoon na siya, subalit mapansin ho natin sa kanyang kalagayan, nakita ho ni Potiphar kung papaanong pinagpala si Joseph, kung papaanong pinapatnubayan ng Diyos si Joseph. Naging testimony kay Potiphar ang presensya ng Diyos. Bagamat nandoon siya sa ganoong sitwasyon sa Panginoon, wala silang ibang nakikita kundi ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Naging testimony ka ng maasahan. Doon natin masasabi na ang Diyos ang nag-provide ng aking mga pangangailangan. Marami ng kwento sa Biblia kung paano ang Diyos ang Diyos na himala. Isa sa mga pinakang matinding himala na ginawa ng Diyos sa Old Testament, na patuyuin ng Diyos ang gitna ng dagat para makatawid ang kanyang bayan. Mga pangyayaring napaka-imposible, subalit naganap. Dahilan ang Diyos ay patuloy pong gumagawa sa lahat ng panahon. Mga panahon na wala nang mapagkunan ng pagkain sapagkat gabing-gabi na. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Mula sa dalawang tinapay at 5 isda, matapos ay pag-pray ng Panginoon, dumami ang tinapay, dumami ang isda, lahat nakakain, sumobra pa yung 12. Sumobra pa ng 12 bakul. No? Bakit to 12 bakul yung sumobra? So, dahilan po, 12 yung disciples na magbubuhat nun. Kasi kung halimbawa, 9 yung natira, maaaring mayroong magrereklamo na hindi nakapagbuhat. So para wala ng reklamo, tig-iisa mo silang bakol na dadalhin doon sa bahay ng bata. Yun ay ayon lang sa komentary. No? So sa susunod pag-aaralan ho natin. So, tingnan po natin ang ganitong may mga panahon na gusto mo magdesisyon, masasabi nila na talagang mayroong Diyos. Sapagkat makikita mo kung paano kang iaangat ng Panginoon, ililigtas ng Diyos, ipoprovide bagi ang pangangailangan mo. Mapapansin po natin na naging testimony ito. So, sa atin bilang mga mananampalataya, despite of weaknesses, of sickness, of suffering and pain, masasabi natin, salamat sa Panginoon, sapagkat ang kanyang tulong ay sapat. Sabi po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12, 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Praise God. Isang malaking hamon sa bawat isa sa atin ang katotohanan ito. Mismo si Apostle Paul, kapag nananalangin sa mayroong mga sakit, sila'y gumagaling. Si Apostle Paul na kapag mayroong lumapit na inaalaya ng masamang espiritu, kapag kanyang pinag-pray, lumalaya sa masamang espiritu.
Si Apostle Paul, kapag ka lumalapit sa Panginoon, nananalangin para sa iba, tinutugon ng Diyos. Ngayon, meron siyang nararamdaman at nananalangin sa Diyos. Ang sabi niya, pagalingin siya sa kanyang karamdaman pisikal. Subalit, hindi niya maranasan yung kagalingan pisikal. Hindi niya maranasan yung kagalingan pisikal, subalit mayroong maliwanag na tubo ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang tulong ko'y sapat sa pangangailangan mo. Bagamat ganun pala kanyang kalagayan, pero nandoon pa rin ang tulong ng Diyos. Nandoon pa rin ang pagkilos ng Diyos. Bagamat nasa panahon siya ng kahirapan, nandoon pa rin ang pagsama ng Diyos sa kanya. Bagamat nararanasan niya minsan ng magikahos, nandoon pa rin ang presensya ng Panginoon sa kanya, na hindi siya iniiwanan ng Diyos. Para makita ni Apostle Paul na ang pinakamahalaga sa lahat, walang iba kundi ang pagsama ng Diyos. Aanhin mo ang napakalaking bahay na maaari magkaroon ng napakalaking bahay at napakataas na bakod at bawat kanto mayroong CCTV, alam mong secure ka, nilagyan mong gwardiya sa harapan, no? Maging sa likuran, nilagyan mong CCTV, lahat-lahat na para maging secure ka. Aanhin mo ang lahat-lahat ng ito kung wala ang presensya ng Panginoon sa iyo. Ano ngayon kung maabot mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay na maaaring ilagay mo sa resume kapag ka nag-apply ka? Saan ka graduate? Sa Harvard University. Anong tinapos mo? Nagtapos ko ako doon ng military sa Harvard. Alam niyo, anong kwenta ng lahat-lahat ng iyon na mailagay mo sa papel kung wala ka naman kay Kristo? Pagdating ng araw, marirealize natin walang kwenta pala ang lahat ng ito. Kagaya ng sinasabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 8. Mapapansin ho natin na sabi niya, pinagpalagay ko ng basura ang mga bagay-bagay na ito. No? Makamtan ko lamang si Kristo. Wala nang kwenta sa kanya mga bagay-bagay na kanya na-achieve sa buhay. Makamtan niya lamang si Kristo. Sabihin nga po natin sa ating katabi, si Jesu Kristo ang tanging kayamanan. Kapag kasi Kristo ang naging kayamanan mo, mas pag-iigihin mo yung personal na relasyon mo sa Kanya. Mas paglilingkuran mo pa ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Kapag kasi Kristo ang naging kayamanan mo sa buhay, sapagkat siya lamang po ang kayamanan hahantog sa buhay na walang hanggan. In verse 8, more than that, I also consider everything to be a loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. At hindi si Apostle Paul, yung salita ho dyan na I consider everything to be lost. No? Everything to be lost. Ano yung tinutukoy ni Paul? Na everything ho dito. Yung kanyang pagkapariseo, yung kanyang pagkahudyo, no? Yung maaari sabihin natin na siya isang eskriba. Ito'y malaking kayamanan. Tinitingala ho siya sa public nung araw. Kilala ho siyang mag-uusig ng mga Kristiyano. Maaari sabihin natin, marami na siyang naipabilanggo. So kilala ho siya na maaari niya itong maipagmalaki. Subalit, ang sabi ni Apostle Paul, I also consider everything to be a loss. Walang kwenta. Sa ibang translation, ginamit ko yung salitang rubbish. No? Walang kwenta, basura, ang mga bagay-bagay na itong mga naating naabot ko sa buhay sa litig na ito. Makamtan ko lamang si Kristo. Sabi niya, in the view of surpassing value of knowing Christ, my Lord. Matindi po ang kanyang commitment.
Matindi ho yung kanyang passion sa Panginoong Jesus. Wala na ibang pinakamahalaga kundi tanging si Kristo sa kanyang buhay. Kaya sa gitna man ng kahirapan, sa gitna ng pagtitiis, makikita ho natin na nauunawaan niya na nandoon ang pagsama ng Diyos. Masasabi ho natin, praise God kapag dumarating ang kahirapan sa buhay. Praise God kapag itinutuwid ng Diyos ang iyong buhay. Praise God kapag mayroong mga trials na dumarating sa buhay natin. Praise God kung mayroon mang mga pain and suffering sa buhay. Sapagkat ang tulong ng Diyos ay sapat sa lahat ng pangangailangan natin. Hindi nagkukulang ang Diyos. Mga panahon at favorable, kapag naunawaan natin ang katotohanan ito, yung favor ni Lord, hindi lamang sa panahon ng New Testament, maging sa Old Testament nandoon na, at mas lalong nahayag at ipinaunawa sa atin sa panahon ng Bagong Tipan. Maaring sa panahon na ito, mayroon kang katanungan kay Lord, maaring may prayer ka kay Lord, na maaring hindi pa sinasagot. Sa tingin mo hindi pa sinasagot, subalit nandun pa rin ang nandun pa rin ang tulong ng Panginoon sapat. Last Sunday, nagkausap kami ni Dory, yung ating nag-testimony dito. Ito yung bagay na hindi ko malilimutan sa kanya. Sa kadahilanan po, magkakasama kami na pumunta doon sa isang youth fellowship sa Malinaw. No? I think nakasama si Brother Ryan noon, no? So nandun ho kami magkasama. Ang speaker po si Pastor Luis Baldomaro. No? Yung isang singer-composer. And then sa kahuli-huli sa altar call, sabi ni Pastor Luis, ano ba yung mga pangarap mo? Ano yung pangarap niyo? Sino gusto makapunta ng abroad? Tumaas si Dory, yung magkapatid ho, si Dory at saka si Joa. So sabi ko kay Dory, di ba may trabaho ka na? Di ba nag-work? Ayaw mo ba dito? Kasi nasa isip ko, may ministry ka dito sa kabataan. Ba't mo iiwan? Sabi niya, Pastor, pinag-pray ko kay Lord, kung mangyari kalooban niya, kung hindi naman, okay, walang problema sa akin. Pero yun ang pinag-pray ko ngayon. So, na-recall ko lang ho yun, nung nakaraan lang, sabi ko, di ba yun yung pinag-pray mo? Sabi ko, di ba Pastor? Nakalimutan ko na nga eh. Sabi ko ngayon, hindi lang sabi ko nakarating ka ng abroad. Residensya ka na doon. May mga pagkakataon sa buhay na maaaring nakalimutan mo na yung pinag-pray mo sa Panginoon, pero ang Lord patuloy natutugon sapagkat ang Diyos ay tapat. Patuloy na gumagawa ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. So, ilagay mo ang iyong sarili sa kamay ng Panginoon. So pang-apat, when situation seems unfavorable, we can thank God in all. No? In verse 41, chapter 41, verse 51. Ganito po ang sinasabi ng 51. Tinawag niyang Manases ang panganay sapagkat wika niya. Tama? Sapagkat wika niya. Niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Mga panahon, mga sitwasyon na mayroong pinagdaanan, makikita ho natin, ipinanganak si Manase sa Ehipto noong panahon na magkapamilya si Joseph. So, ang pangalan ng kanyang anak ay Manase. Actually po, sa 12 tribes ng Israel, wala ho tayong makikita na ipinangalan kay Joseph yung bahagi ng kanyang lupain. Kundi tinawag yung lugar na yun na para sa kanya na Manase. Yung ipinangalan ho sa lugar yung pangalan ng kanyang panganay na anak na Manase. Nang ibig sabihin, niloob ng Diyos na nilimot ko ang aking naging
hirap sa bahay ng aking ama. So, nagkaroon ho siya ng mga karanasan, subalit ngayon po, nandoon yung kanyang pagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakita niya kung papaano ang Diyos ang gumawa sa lahat ng panahon. Ang napakagandang makita po sa bawat pagkakataon. Tingnan ho natin. Wala akong sinisi si Joseph. Wala akong siyang sinisi sa anumang nakaraan sa kanyang buhay. Bagkus naging mapagpasalamat ho siya sa Panginoon sa anumang naging sitwasyon ng kanyang buhay na kanya pong pinagdaanan. Ang buhay Kristiyano, maaaring may mga ups and downs sa buhay po natin. Sapagkat ito yung katotohanan sa buhay ng isang mananampalataya, ang church hindi ho perfect. Walang perfect na leadership. Walang perfect na structure ng church. Sa heaven lang ho yung perfect. No? Wala rin pong perfect na Kristiyano, walang perfect na mananampalataya. So may mga ups and downs sa buhay po natin. Pero ang lahat ng kwento sa buhay na meron tayo, isang araw ipagpapasalamat natin kay Lord. Isang araw makikita ho natin kung bakit pala niloob ng Panginoon yung mga pangyayaring yun sa buhay mo. Sapagkat mayroong purpose ang Lord sa present ng buhay mo. Na ang mga pangyayari sa nakaraan ay kanyang gagamitin para sa iyo. Ngayon, mayroon isang article akong binasa kagabi patungkol doon sa post-trauma stress disorder ng mga pastor. Kasi halos naranasan ko itong kalagayan na itong nagtalikod na taon. So, habang binabasa ko, yung pinakahuling bahagi doon, kasi yung post-trauma, mas madalas na nararanasan ng mga nasa paglilingkod sa Panginoon. Lalo na kapag malalaki ang congregation, no? Nararanasan, nagiging realidad. Pero doon sa huling bahagi yun, sabi ng article, hindi ito dahilan para ma-disqualified ka sa paglilingkod. Kundi ito minsan ay kasangkapan ng Diyos para mas lalo kang maging epektibo sa paglilingkod. May mga pagkakataon sa buhay na nagiging kalakasan natin yung mga nakaraan sa buhay natin para mas higit tayong matuto, mas maging mature tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sa lahat ng panahon masayang maglingkod. Hindi sa lahat ng panahon ayos maglingkod. May mga panahon na mayroong parang mahirap maglingkod. Pero nagpapatuloy kang maglingkod sa Panginoon sapagkat mahal mo ang Panginoon. At ano man ang mangyari, patuloy kang maglingkod. And at the end, makikita mo, yung lahat ng mga naging karanasan mo ay magiging wisdom para sa'yo. Magiging karunungan para sa'yo. Mayroon kang maikikwento sa iba na ito yung ginawa ng Panginoon sa mga panahon na ako'y kanyang tinuruan, mas lalo niya akong hinubog. At mas magiging qualified ka sa paglilingkod. Praise God. Sapagkat ang Lord hindi naghahanap ng perfect. Kundi yung mga handang maglingkod sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay. Nandoon pa rin, nanatili at naranasan ang kanyang biyaya. So, may pagpapasalamat pa rin natin kay Lord ang lahat ng kalagayan sa buhay sapagkat alam natin na ang Diyos ay mayroong layunin. Panglima, when situation seems unfavorable, we should remember God uses suffering for good. Sabihin nga po natin, God used suffering for good. Ano mang kahirapan ang meron ka sa kasalukuyan, ito'y magiging kasangkapan ng Panginoon sa hinaharap. At makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Basahin mo natin, chapter 50, verse 20. No? Chapter 20, verse 50. Ito yung mga huling bahagi ng kwento ni Jose. 50, verse 20. Sabi mo ng passage, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Ngunit,
Buksan natin sa 19. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami. Wow. Wala ho sino mang maaari makapag-solve ng plano ng Diyos. Kung ang Diyos ang mayroong plano, siya din po ang gagawa at kikilos. Minsan ang ginagawa ho natin ang mag-isip lang patungkol sa problema na minsan walang solusyon. Iniisip natin kung ano ang mangyayari bukas dahil sa ganitong kalagayan na magulo yung relasyon, magulo ang sitwasyon, madilim ang pinagdadaanan mo. Wala kang ibang nagagawa kundi ang mag-isip patungkol doon. Pero hindi mo nakikita kung ano ang solusyon ng Diyos. Ang sabi po ni Joseph, oo nga, masama ang inyong ginawa. Pero ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos para sa ikabubuti, para sa kabutihan. No? Sabi niya, God, you plan evil against me. Kung baga para sa kanyang mga kapatid, ibenta na natin to sapagkat siya yung mahal na mahal ng ating tatay. Kinaiingitan si Joseph. Kinaiingitan siya ng kanyang mga kapatid. Sabi ng isa, patayin na natin. Sabi ng isa, ihulog natin sa balon. No? Itapo natin sa balon. Yung kanyang tunay na kapatid, sabi, sige, ihulog natin sa balon. Pero ang kanyang plano, kunin doon si Joseph pag wala na yung mga kapatid. Patakasin. So, pinagplanuhan ng masama yung kanyang buhay. Pero kung anong nangyari, sabi ni Joseph, God planned it for good to bring about the present result, the survival of many people. Para sa kabutihan ang ginagawa ng Panginoon. Romans chapter 8, verse 28. All things work together for good for those who love God. Na? Asinin po natin. We know that all things work together for the good of those who love God. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos, anuman ang nagiging kalagayan, ito'y pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa kanyang layunin. Yung kanyang layunin ang patuloy na magaganap. Pansinin natin sa ating mga sarili ang katotohanan ito. Maaari ang dami nating mga pangarap, ang dami nating ginagawa. May mga panahon ito'y nasasayang kung hindi ito'y kalooban ng Panginoon. Kung patuloy kang nagmamahal sa Panginoon, ipinahihintulot niya na minsan hindi ka magtagumpay. Ipinahihintulot ng Panginoon minsan na maranasan mo ang kahirapan. Kung nagmamahal ka sa Panginoon, kaya wag kang magtatanong kay Lord, Lord, mahal naman kita. Lord, naglilikod naman ako. Bakit nangyayari ito sa akin? Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? All things work together. Hindi lang yung ibang mga pangyayari sa buhay, but all things work together for the good of those who love God, those who are called according to His purpose. So, mayroong layunin ang Panginoon. Bagkus sa mga panahon na yon, balikan natin yung katotohanan, maging mapagpasalamat sa Diyos. At ganun nga po ang nangyari. Kung si Joseph ay nakipaglaban sa kanyang kapatid, ano kahihinatnan ng bansang Israel? Malamang walang Israel ngayon. Malamang nagpanibagong covenant si Lord kung malulusaw yung lahi ng mga Israelita. Bagkus inayos pa rin ni Lord. Maaari sa buhay natin, ano ang kasalukuyang sitwasyon na maaaring minsan pakiramdam mo, aping-api ka, pakiramdam mo minsan walang-wala ka na, pakiramdam mo minsan iniwan ka na, pakiramdam mo minsan na nilamangan ka. Ano yung mga sitwasyon na ganoon? Ipagpasalamat mo sa Panginoon sapagkat ang Lord may purpose. May layunin ng Diyos. Panghuli, when situation seems unfavorable, we can see mercy triumph over judgment.
Sa 21 na binasa natin kanina, verse 21, kaya huwag na kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang loob. Bakit po? Alalang-alala yung kanyang mga kapatid. Akala nila paghihigantihan sila. Akala nila paghihigantihan sila. Akala nila ipapapatay sila. Bakit? Alam nila na masama ang kanilang ginawa. Hindi nga sila humingi ng tawad. Subalit sabi ni Joseph, huwag na kayo mag-alala. Naunawaan ko ang purpose ni Lord. Sa isang mananampalataya, masyadong malawak ang isipan mo natin. Naunawain ang mga sitwasyon, unawain yung ibang tao, unawain yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi mo kailanman maiisipan na maghiganti ka. No? Hindi mo maiisipan minsan paghigantihan sila. Abay, nagparinig sa Facebook, okay, magpupost din naman ako. Mapasa niya, itatag ko pa siya. Ganun. Sa atin po, bilang mananampalataya, hindi mo kailangang gumawa ng hakbang ng paghiganti. Bagkus hayaan mo na yung katuwiran ni Kristo ang manatili sa iyo. Nandun pa rin yung habang sa kanila. Maaari may mga pagkakataon, ginagawa ka nilang hindi maganda, naaawa ka sa kanila. Sapagkat isang araw, alam mo, ang maaaring kahinat na nila. So, sa isang mananampalataya, mapayapa ang buhay, hayaan mo sila. Darating araw, sila magkakagulo. Maaring pinagbabantaan ka, pinagpaplanuhan ka ng kung ano, ang buhay mo ay hawak ng Diyos. Pinag-iisipan kang sirain ka, wasakin ka, pag-usap-usapan ka, ang buhay mo ay hawak ng Panginoon. Hayaan mo silang pag-usap-usapan kanila, darating araw, sila mag-aaway-away. Pero ikaw, pinagpapala ng Diyos. Ikaw, iniingatan ng Diyos. Ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Walang paghihiganting nangyari kay Joseph. Kaya niyang ipapatay ang kanyang mga kapatid at balikan yung mga nakaraan sa buhay. Para sabihin niyang, ibinintay niyo ako, nawalay ako sa aking ama, sa aking tunay na kapatid, dahil sa inyong ginawa. Pero hindi niya nasabi ang bagay na yon. Hindi niya masabi, kaya nandito ako yung sa Ehipsyo. No? Hindi niya na sinisi pa. Bagkus makikita ko natin ang puso ni Joseph. Maliwanag ang kanyang sinabi sa kanyang mga kapatid, huwag na kayong mag-alala, ako nang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napakaganda ho. Na kahit na binabato ka ng kung ano-ano mang bagay sa buhay. Binabato ka ng mga intriga, binabato ka ng mga masamang salita, binabato ka ng kung ano-ano mang kwento sa buhay. Pero ang daladala mo, kabutihan pa rin. Nandun pa rin na inaabot mo. Darating ang araw, ma-realize nila ang kanilang ginagawa. So maaaring dumating ang araw, sila ho'y maligtas dahil sa patotoong daladala mo. Dahil kay Kristo. Gaya na sinabi ng Apostle Paul, wala na siyang pakialam ngayon kung siya may sirain, kudyain o pahirapan, sapagkat ang tulong naman ng Panginoon ay sapat sa lahat ng kanyang pangangailangan. Bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo, ikaw na ang pinakamapalad sa lahat, sapagkat mayroon kang kayamanan hindi minsan, hindi mananakaw. Yun ay ang iyong relationship sa Panginoong Jesus. Tanging si Kristo din lamang ang tanging kapunuan mo sa buhay. Wala nang iba. Maaaring sa kasalukuyan, hindi ko alam ang anumang maaaring kaguluhan na meron ka. Maaaring yung kaguluhan, kusang pumasok ka, o maaaring kusang pumasok sa iyong kaguluhan. Maaaring mayroong sitwasyon na kahikahusan, hindi ko alam baka desisyon mo, o baka kusang dumating sa iyong kahikahusan. Hindi ko alam. At maaaring ngayong nagdaramdam ka sa kung ano man ang nangyayari. Maaaring may mga bagay na nawala sa buhay mo.
At minsan, alaala na lang ang naiwan sa'yo. At ngayon, nasa panahon ka ng pagpipighati sa buhay. Namimighati ka sa mga nangyari. Subalit, ito ang mahalagang makita mo, ang Diyos ay patuloy na mayroong ginagawa. Ano ang dapat na maging response ng isang mananampalataya? Manatili ka sa presensya ng Diyos. Manatili ka sa presensya ng Panginoon. Huwag mong hayaan na may kompromiso mo yung sarili na gagawa ka ng kasalanan dahil lang sa dumaranas ka ng kahirapan. Pagtiwalaan mo ang Panginoon na sa panahon ng kahirapan, ito'y magiging patotoo sa iba. Sa panahon ng kahirapan, ang kahirapan na dumarating sa buhay mo, magiging testimony sa iba. Kinakailangan mo mag-antay-antay lang ng tamang panahon. Naalisin ka ni Lord doon sa panahon ng kahirapan. At darating ang panahon, ito'y isang makapangyarihang patotoo. Sabi ko sa isang kabataan natin dito sa church, na ngayon magamat nasa malayong lugar, pero ang panawagan ni Lord ay nasa kanya. May panahon, nagkukwentuhan kami. Sabi niya, Pastor, titigil na ho ako, hihinto na ho ako. Pastor, hindi na ho ako mag-church kahit saan. Sabi ko, bakit mo gagawin ang bagay na iyan? Sabi ko sa kanya, kung tinawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, ang kalagayan ngayon ng kahirapan na pinagdadaanan mo, dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat oras na dumating ka sa ganap na paglilingkod bilang pastor, mas advance ka na kaysa mga magsisimula pa lamang. Dahil sa naging karanasan na inilagay sa iyo ng Panginoon. Halos iyakan ho kami ng kabataang ito nung panahon na yun, na gano'n ang sinabi ko sa kanya. At hanggang ngayon, ito yung bagay na hindi mawala-wala sa kanya na katotohanan. Kung mayroon kang pinagdadaanan ngayon, darating ang panahon, lilipas yun, at magiging patotoo ang mga karanasan na yun sa buhay. At mas magiging handa at matatag sa paglilingkod sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, mag-response ka ng tama, maging mapagpasalamat sa Diyos. Sa lahat ng sitwasyon, alalahanin mo na maging ang kahirapan ay kasangkapan ng Diyos upang maganap ang kanyang mabuting plano. Maging ang pagtitiis ay kasangkapan ni Lord para maganap ang kanyang mabuting plano. Mag-response ka na nandoon yung habag na higit na magibabaw yung pagkaawa kaysa sa paghihigante. Maaaring maghiganti ka dahil sa hirap na nararanasan mo. Maaaring maghanap ka ng kakampi sa daigdig na ito, pero wala nang hihigit na kakampi kundi ang Diyos na mayroong plano sa buhay mo. Tiyak ho ang tagumpay ng mananampalataya na nasa Panginoon. Ang Lord palagi may plano. Ngayong umaga, sa anumang sitwasyon, hindi ko alam ang mga sitwasyon na iyan. Pero maunawaan mo na ang Diyos ay mayroong palaging plano. Anumang kahirapan na dumarating, nandoon pa rin ang ginagawa ng Diyos. Nandoon pa rin ang kanyang kalooban na siyang magaganap. Nandoon pa rin yung divine plan ng Diyos. Ni minsan hindi ito matitinag, hindi ito masisira na plano ng Diyos sa buhay mo. Anumang sitwasyon, manatili ka sa Kanya at hayaan mo na patuloy na papurihin ang Diyos. Ngayon pong umaga, maaaring gano'n ang kalagayan mo natin. Pero mayroon tayong rason na mag-celebrate sa presence ng Lord. Maaaring gano'n ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, pero mayroon kang rason para magpuri sa Diyos. Mayroon kang katiyakan sa umagang ito. Tayo po lahat ay tumayo. At sa umaga po ito, hayaan po natin na sa anumang kalagayan o anumang mga sitwasyon sa buhay, matutuhan po natin ngayon na ipagkatiwala sa Panginoon ang buhay na ito. Maaaring andito ka ngayong umaga, kanina maaaring sa panahon ng praise and worship, pumapalakpak ka. Subalit,
ang iyong kalooban ay luhaan, maaring sugatan ang iyong puso, maaring minsan meron kang pangungulila o maaring minsan iniisip mo yung mga nakaraang mga magagandang bagay sa buhay. Maaring pumunta ka dito para at least sinasabi mo sa iyong sarili, at least maalis man lang yung may minsan man lang yung nararanasan kong hirap ng kalooban. Pupunta ako sa church para at least malimutan ko man lang yung mga pinagdadaanan ko, mapakinggan ko ang message. Subalit ngayong umaga, hindi mo lang mapapakinggan ang message ng Panginoon, kundi pagkakalooban ka ng Panginoon ng kagalingan sa iyong puso. Sa kahirapan na meron kang pinagdadaanan, sa sitwasyon na sa tingin mo, wala nang katapusan. Sa mga panahon na parang madilim ang kalagayan at parang wala nang katugunan pang Diyos, mayroong kagalingan ang Panginoon. Narinig ho natin ang katotohanan ng Kanyang salita. Ngayong umaga, ang buhay na ito, lubos nating ipagkatiwala sa Panginoon. Ang buhay na ito, patuloy nating iasa sa Kanya. Ang magandang bukas ay darating. Ang magandang umaga, darating sa bawat isa, sapagkat ang Diyos ang may hawak ng buhay. Sabi ng isang awitin, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning. And praise God. So hindi ko alam, maaari ba tayo pumikit sandali? At tingnan natin ngayon ang habag ng Diyos sa atin. Maaari sa pagpikit natin ngayong umaga ang nakikita ho natin yung problema. Maaari nakikita ho natin yung sitwasyon na hindi natin tiyak. Maaari nakikita ho natin yung pait sa puso. Pero mayroon na isang tao sa Biblia na nakaranas ng karanasan mo. Subalit ang Diyos ay gumawa. Gumawa sa tamang panahon, nakita niya ang pagkilos ng Diyos. Kung meron ka maaaring mag-response kay Lord, manatili ka sa Kanyang presensya. At ang kagalingan niya maranasan. Panatilihin mo ang iyong sarili na nandoon yung katuwiran. Panatilihin mo na maging patotoo sa iba ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon at ang kalakasan maranasan mo. Maging mapagpasalamat sa Kanya. Hallelujah. So hindi ko alam ang sino man nangangailangan ngayon ng prayer ng kagalingan sa puso, yung prayer na nangangailangan ng presensya ng Panginoon, ng pagkalingan ni Lord. Hindi ko alam kung sino man ngayon na nakakaranas ng kahirapan na parang walang sagot sa kanyang mga dalangin. Ngayong umaga, kung ito man ay nararanasan mo, maaari mong itaas ang iyong kamay sa Panginoon. Maaaring itaas mo ang mga bagay na ito bilang tanda na, Lord, isinosurrender ko sa iyo ang mga kahirapang ito. Isinosurrender ko yung mga sitwasyon na ito sa buhay. Lord, isinosurrender ko sa iyo ang mga bagay na ito na parang walang sagot sa aking puso. O sino man ang nakakaranas ng ganong kalagayan, itaas mo yung kamay sa Panginoon bilang pagsuko sa mga bagay-bagay na ito. Mga bagay na meron ka. At pag-asa sa Panginoon na siya ang tutuwa. Hallelujah. We praise you, Jesus. Habang nakataas ang ating kamay sa Panginoon at alam mo kung anong pinagdadaanan mo sa buhay, maaaring kang lumapit sa harapan at tayo'y mananalangin sa Panginoon.
ating ilalapit iyon sa Panginoon. Hihilingin natin sa Panginoon ang kagalingan. Kagalingan sa mga nakaraan sa buhay. Maaring kahirapan na maaring parang wala ng solusyon. Subalit ngayon, tutugunin ka ng Panginoon. Christ is the answer to all our longing. He is the great physician. He is the Savior. He is the baptizer. Habang nakataas ang ating kamay, lumapit tayo sa harapan. At dito natin gawin ang pagtatalaga ng buhay sa Kanya. Hallelujah. May mga panahon minsan na parang ipit na ipit ka na sa mga problema.